Dear Mamio, itago mo na lamang po ako sa pangalang Sandra. Isa akong OFW dito sa Dubai. Nagtatrabaho bilang isang sales lady. Malayo sa nakasanayan kong trabaho sa Pilipinas bilang isang bank teller. Pinilit kong lumayo sa Pilipinas upang malimutan ang mapait na aking karanasan at ng aking mga anak sa dati kong asawa na isang opisyal na sundalo. At upang mapaghandaan din ang future ng aking mga anak. Mamio, tuluyan ng kinalimutan at tinalikdan ng dati kong asawa ang aming mga anak. Masaya ang aming pamilya noon. Malayo sa kahirapang dinaranas namin ngayon. Katunayan, nag-aaral sa exclusive school ang aking mga anak bago ang mapait na pangyayari sa aming buhay. Sweetheart! Alis na ako. Red alert kami ngayon. Sweetheart? Red alert na naman kayo. Paano ba yan? Hahanapin ka ng mga anak mo. Explain mo na lang, sweetheart. Ganun talaga. Ganun ang trabaho ng sundalo. Ikaw nang bahalang magpaliwanag, ha? Pagbalik ko, babawi ako. Babawi ako sa mga bata. At babawi rin ako sa iyo, sweetheart. Yaya, huwag mong pagurin si mama, ha? Upo, sir. Oh, sweetheart. I have to go. I love you. Bye for now. Bye for now. Take care, mahal. Mami Yu, mula nang ma-promote ang dati kong asawa bilang kapitan, ay nagbago na ang lahat. Sandra, alis na ako. Red alert kami ngayon. Red alert na naman? Di ba, mahal? Katatapos lang ng red alert nyo. O ba? Anong magagawa ko? Red alert. Ganun talaga. Mahal, hinahanap ka ng mga anak mo. Nahihirapan akong ipaliwanag sa kanila kapag wala ka. Lagi sila nagtatanong, lalo na si Zoe. Sundalo ang ama nila. Yan ang sabihin mo sa kanila. Kaya wala tayong magagawa kapag red alert, red alert, red alert. Ganun lang kasimple. Mahal, kahit sana yung weekends kasi minsan naman kahit weekend na wala ka pa rito sa bahay. Nagtatampo yung mga bata. O ba? Kung unahin natin ng tampo, baka magutom tayo. Sabi ko nga sa'yo, paliwanag mo sa kanila. Oo, mahal. Sinasabi ko naman yung trabaho mo. Pero hinahanap ka ng mga anak mo eh. Dahil pa sinasabi. Yaya! Labas mo nga mga gamit ko. Opo, sir. Sir, lahat po ba ito? Oo naman, lahat yan. Pati po ba yung maleta, sir? Yaya, sabi ko lahat. Ilabas mo lahat. Sige na, bilisan mo na. Oy, nga pala, Sandra, malilipat ako ng unit. Ha? Unit? Saan namang unit? Hindi ko ba alam? Sige, alis na ako. Hindi ka man lang ba magpapaalam nga pala sa mga anak mo? Paano ako magpapaalam? Tulog pa. Sinasanay mo kasing tanghali na. Tulog pa. Sabihin mo na lang na umalis ako. Tanghali. Alas 9 pa lang. Saka Saturday ngayon. Hayaan nating magpahinga yung mga bata.
Kaya nga hindi ako makakapagpaalam eh. Nagpapahinga pa eh. Ang kulit mo talaga, no? O, diyan na nga kayo. Mommy, where's Daddy? I miss him na, Mommy. I want to see him. Anak, di ba sabi ko busy ang daddy niyo? Kaya hindi siya lagi nakakauwi. Mommy, my classmate, you know Trina? Her daddy is also a military man. But they see each other naman, Mommy. Anak, iba kasi yung work ni Daddy. Oo, pareho silang military men. Pero, may special assignment si Daddy mo. Nabahala ako sa pagbabago ng pag-uugali at pakikitungo sa amin ng lalaking kasama kong humarap sa dambana ilang taon na ang nakalilipas. Pero pinilit kong isa-isang tabi yun sapagkat naniniwala rin naman ako na mahirap ang trabaho ng isang sundalo. Kaligtasan ng mga Pilipino at ng Pilipinas ang kanilang top priority. Habang tumatagal, lalong nawawala ng panahon sa amin ang ama ng aking mga anak. Pati mga bata ay laging nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Halos nauubusan na ako ng idadahilan, Mamiyo. Pero pinilit kong ipaunawa sa mga anak ko na busy ang kanilang ama at mahal na mahal sila nito. Mamiyo, kahit tawag sa telepono ay hindi ko magawa dahil iyon ang bilin sa akin ni Captain Agustin. Siya lamang ang pwedeng kumontak o tumawag sa amin dahil mahalaga ang kanilang misyon. Hindi ko na rin maintindihan ang misyon na yon, Mamiyo. Yun ang lagi niya kasing sinasabi sa akin. Lumalim pa ang aking pagtataka at iba na rin ang aking nararamdaman. Kasi maging monthly allowance ng aking mga anak at pambayad sa bills ay hindi na rin naibibigay ni Captain Agustin. Lumipas pa ang mga araw hanggang dumating ang kaarawan ng aming bunsong Zizia. Pero hindi pa rin umuwi ang kanilang ama. Walang text, walang tawag, o kahit anong paramdam mula sa kanya. Samantalang noong mga nakaraang taon, siya lagi ang punong abala. Kung hindi naman, ay may mga lower ranks siyang pinapupunta sa bahay upang makatulong ko sa paghanda sa anumang party o piging na gaganapin ng aming pamilya. Nanatili akong naghintay at nagtiis habang paulit-ulit ko ring ipinaliliwanag sa aking mga anak na hindi madali ang buhay ng isang sundalo. Pero Mamiyo, nahahabag na ako sa aking mga anak. Lagi silang naghahanap sa kanilang ama. Napilitan akong makipag-ugnayan sa mga magulang ng dati kong asawa, Mamiyo. Bakit dito mo hinahanap ang asawa mo? Matagal na po kasi siyang hindi umuwi. Almost 3 months na po at naghahanap na po ang mga bata. Ba, ganun talaga. Anong gagawin natin? Sundalo ng tatay nila. Talagang sundalo ay laging malayo sa pamilya. Naintindihan ko naman po. Pero kasi nung birthday ni Sia, hindi po siya umuwi. Parang nakalimutan niya. Kasi po kahit text o tawag, hindi man lang po siya tumawag sa bata. Sandra, sundalo ang asawa mo. Paulit-ulit ko rin lang sasabihin sa'yo na ganito talaga ang buhay ng isang sundalo. Nasa misyon ng asawa mo, aba. Naintindihan ko naman po yun eh. Pero masyado na pong matagal ang hindi niya pag-uwi sa amin.
bago ka nagpakasal sa anak ko. Alam mo na yon, kaya matuto kayong magtiis. Lalo ka na. Ang trabaho mo bilang ina ay paliwanag sa mga anak mo na naghahanap buhay ang tatay nila para rin sa kanila. Mami Yu, masama ang loob kong lumisan sa bahay ng aking biyanan. Pero ang nakapagtataka lamang, hindi naman sila nabahala nang sabihin kong hindi umuuwi ang kanilang anak. Kinabukasan, habang naghahanda kami ni Yaya ng pananghalian, Ay, sir! Sir! Ay, umuwi na kayo, sir! Daddy! Oh, we miss you, Daddy! We love you, Daddy! How are you, Daddy? I'm okay, kids. Kumusta ang school? Dapat mag-aral kayong mabuti, ha? Oh, Zoe, ikaw mag-alaga dito sa kapatid mo, ha? Yes, Daddy. Naalagaan naman po kami ni Mami. Saka po ni Yaya. Masama man ang aking loob. Pinilit kong gawing normal ang lahat sa harap ng aming dalawang anak. Lalo't nakikita ko ang saya at ligaya ng mga bata sa piling ng kanilang ama. Pero lalo kong naramdaman ang kakaibang ikinikilos ng lalaking nangako sa akin na ako lamang ang kanyang mamahalin nang magsolo na kami sa aming silid. Para bang nadidiri siya sa akin. Para bang ibang tao ang turing niya sa akin. Han, may problema ba? Anong problema? Pagod lang ako. Kailangan kong pahinga. Umuwi ako dito kasi gusto kong mag-relax. Pwede ba matulog na tayo? Mami Yu, nagtungo ako sa comfort room at doon ko inilabas lahat ng aking sama ng loob. Lahat ng hinanakit, lahat ng galit. Ang hirap, Mami Yu. Pakiramdam ko, sasabog ang utak ko at ang aking dibdib ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang o nagkamali. Umuwi nga ang taong lagi kong hinihintay, pero kasing lamig naman siya ng yelo. Iyon ang ipinaramdam niya sa akin. Hindi ako perfectong asawa, Mami Yu, pero sinikap kong gampanan lahat ang tungkulin ko bilang asawa at tungkulin kong bilang ina ng aking mga anak. Linggo ng gabi, isang tawag sa telepono ang natanggap ni Captain Agustin, kaya't nagmamadali siyang nag-impake ng kanyang mga damit habang malungkot na nagmamasid ang aming mga anak. Daddy, I thought you will be with me and Zia going to school tomorrow. My classmates always ask for our daddy. I'm sorry, Zoe and Zia. I will be back next week. May mission kami sa Mindanao kasi. Daddy, are you sure you will be here next week? I'm sorry. I mean next month. Oh no. Daddy, ang tagal naman. Daddy. Zoe, napapansin ko ang kulit mo. Yan ba turo sa'yo ng mami mo? Huwag makinig sa akin? Daddy, of course not. Mommy never said that. Mami Yu, naniwala ako sa paliwanag niya sa misyon sa Mindanao. Dahil ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang maganap ang Mama sa Pano Clash. Kaya ganun na lamang ang dasal ko para sa kaligtasan ni Captain Carlo Agustin. Pinilit kong kalimutan ang nangyari nung nakaraang gabi. Pero patuloy na naglalaro sa aking isip. Pinagpalit na ba ako ng aking asawa?
Saan ba ako nagkulang sa kanya? O nagkulang nga ba ako? Lumipas muli ang mga araw, linggo at buwan. Pero gaya ng nauna, walang Captain Carlo Agustin na tumayong ama sa aking mga anak sa malahalagang araw. Mommy, it's family day. But Sia and I don't have daddy again. What's the problem, Mommy? Anak, please understand, busy ang daddy. Saka andito naman ako, di ba, saka si Yaya. But Mommy, we need daddy. Ay, naku anak ko. Nak, try to understand. Ay, ma'am, totoo naman po. Hindi naman talaga si Sir lagi na uuwi. Saan ba si Sir pumupunta, ma'am? Yaya, dadagdag ka pa talaga, ano? Pwede ba magluto ka na handa ka na ng pagkain? Ay, ma'am, wala na tayong bigas. Wala na rin tayong ulam. Ay, wala na akong iluluto, ma'am. Ay! Ganun ba? Sandali lang, Yaya. Mami, ubos na rin ang savings ko ng mga panahong iyon. Kaya't nahihiyaman ako sa aking pamilya ay napilitan akong humingi sa kanila ng tulong pinansyal. Ilang buwan pa ang matuling lumipas, pero wala pa ring paramdam ang ama ng aking mga anak. Kaya't napilitan akong magtungo sa Camp Aguinaldo. Nagulat pa ang ibang kasamahan niya doon nang magpakilala ako ang may bahay ni Captain Agustin. Pero Mami kung nagulat sila sa aking presensya, lalo naman akong nagulat sa sinabi ng higher rank officer na nagpadestino sa Isabela, si Captain Agustin. Hindi ko sinayang ang oras, Mami Ginawa ko ang lahat upang makapagtungo sa Isabela sa lalong madaling panahon. Yes? What can I do for you? Carla! Sandra! Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito? Sandra, magpapaliwanag ako. Makinig ka muna. Magpaliwanag kang hayop ka. Walang hiya ka? Ang kapal ng mukha mo. Ito bang babaeng itong pinagpalit mo sa amin ng mga anak mo? Wala kang kwentang tao! Sandra! Huwag kang mag-skandalo dito. Umuwi ka na ng Manila. Huwag kang manggulo. Ako huwag manggulo? Di ba ikaw ang nanggulo? Ginulo mo ang buhay ng mga anak ko. Ginulo mo ang buhay namin. Wala kang kwenta. Napakasama mo. Bakit mo ito nagawa sa amin? Bakit mo ito nagawa sa iyong mga anak? Sana ako na lang ang sinaktan mo. Sana hindi mo na ginawa yung mga anak ko. Wala kang kwentang tao. Sandra, dito tayo sa labas mag-usap. Halika, dito ka sa labas. Mami, isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa ama ng aking mga anak. Tanda na handa na ako sa maaari pang mangyari. Tahimik lamang na nakatulala ang babaeng buntis na kasama ni Captain Agustin. Wala kang kwentang lalaki ka. Tandaan mo. Mula sa araw na ito, huwag kang magkakamaling tumapak kung saan kami nakatira. Dahil kahit anino mo
Ayoko nang makita. Wala kang kwentang asawa. Wala ka rin kwentang ama. Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Hindi ka na nahabag sa mga anak mo. Lalo na kay Zoe. Lagi kang hinahanap ng anak mo. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hayop ka. Hayop ka. Tandaan mo to. Tandaan mo. Babalikan kita. Babalikan ko kayo ng babae ito. Umalis akong punong-puno ng galit sa bahay ng dati kong asawa. Mabuti na lamang at hindi rin ako nakagawa ng mali o ng hakbang na pagsisisihan ko rin sa bandang huli. Salamat sa taong nagmalasakit sa akin. Dahil sa kanya, nalaman kong 2 taon na pala kaming niloloko ng walang pusong lalaking iyon. Maging ng aking in-laws na alam pala na nakabuntis ng isang kolehiyala ang kanilang anak. Mamiyo, hindi natapos ang aming paghihirap. Kung dati nagbibigay ng sustento ang taksil na Captain Agustin, nang nagtagal, inihinto niya na ito ng lubusan. Kaya't napilitan akong ilipat ang aking mga anak sa isang public school. Naranasan namin ang kalbaryo at kalungkutan ng mga sandaling iyon. Damdam na damdam ko ang sakit na naramdaman ng aking mga anak. Kaya't anuman ang naramdaman ko, ay isang tabi ko na lamang. Sa harap nila, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong maging matatag. Makalipas ang ilang buwan, nag-resign ako sa bangkong aking pinagtatrabahuhan at nagtungo sa Dubai. Hindi naman ako nahirapan na mag-apply noon dahil nasa Dubai ang aking mga kamag-anak. Pero mamiyo, 1 buwan pa lamang ako sa Dubai nang malaman kong nagka-depression ang aking anak na si Zoe. Doble ang paghihirap ng aking loob ng mga sandaling iyon, mamiyo. Pero kailangan kong magpakatatag. Kailangang labanan ko ang lahat ng aking nararamdaman, alang-alang kina Zoe at Zia. Sa tulong ng aking pamilya, ay nai-refer sa isang psychologist ang aking si Zoe. Makalipas ang 6 na buwan, ay unti-unti namang nanumbalik ang kanyang sigla at sipag sa pag-aaral. Hey Sandra, how are you? Okay lang. Okay naman ako. You don't look you're okay. Gusto mo sama ka sa amin? Lalabas kami mamaya. Naku, wag na lang. Naku naman, puro ka work. Relax din naman. Kailangan mo ring mag-chill. Sandra. Sige, next time, sasama ako sa inyo. Pero wag muna ngayon. Lumipas ang 3 taon, umuwi ako ng Pilipinas. Mahigpit na yakap na halos ayaw nang humiwalay sa akin ang aking mga anak. Damdam ko ang kanilang pangungulila, kaya't sinikap kong punuan ito sa loob ng 2 buwan kong bakasyon. Ni minsan hindi nila binanggit ang kanilang ama, kaya iniwasan ko din na magbukas ng anumang paksa hinggil sa kanya. Natatakot ako na baka manumbalik ang psychological problem ng aking panganay. Si Sia naman,
lumalaki siyang marikit, kahawig ng kanyang ama. Kahawig ng kanyang ama na may nangungusap na mga mata. Mamiyo, sa ngayon ay unti-unti na kaming bumabangon sa hirap at sakit na aming pinagdaanan. Pero nagtatalo pa rin ang isip ko. Dapat ba ako mag-file ng case sa dati kong asawa o manahimik na lamang? Alam kong maaari siyang ma-discharge kung magfa-file ako ng case. Pero paano naman ang karapatan ng aking mga anak? Paano naman ang future ng aking sina Zia at Zoe? Mamiyo, hanggang dito na lamang ang aking kwento. At naway mabigyan mo ito ng time sa iyong YouTube channel. Hello Sandra, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sandra, alam kong malalim ang sugat na dulot ng iyong karanasan. At naunawaan ko rin na hindi pa ito ganap na naghihilom. Subalit nawa ay dumating ang panahon ng iyong pagpapatawad upang lubusan ka ring lumaya sa sakit na iyong naramdaman. Sandra, karapatan ng iyong mga anak na tumanggap ng tulong o alimony mula sa kanilang ama. Kaya upang mapabilis mo ang pagproseso nito, ay maaari kang makipag-ugnayan sa isang abogado. Karapatan ng iyong mga anak na mabigyan ng suporta mula sa kanilang ama. Nararapat din silang magkaroon ng sapat na panahon, atensyon, pagmamahal na nagmumula sa isang padre de pamilya. Kaya't walang masama, Sandra, kung idudulog mo sa abogado ang iyong suliranin. Pero desisyon mo rin kung nararapat mo bang ipa-discharge ang iyong asawa. Sandra, ingatan mo rin at alagaan ang iyong sarili. Nararapat na meron ka ring time o panahon para sa iyong mental health, para sa iyong kalusugan, at mga bagay na makapagpapaligaya sa iyo. Hanapin mo rin ang safe place para sa iyo, Sandra. Mga tagapakinig, kung kayo po si Sandra, ano ang inyong gagawin? Ano nga ba ang dapat gawin ng isang babaeng nagmahal, naging mabuting may bahay, pero pinagtaksilan, pero nasaktan, at kasalukuyang lumalaban sa hamon ng buhay upang maitaguyod ang pangailangan ng kanyang mga anak? Kung kayo po ay may komento o may kasagutan, ay iwan nyo po lamang o i-comment nyo po lamang dito sa ating YouTube channel. Maaari rin po bang ibahagi, mag-like, mag-subscribe sa ating Ito ang Kwento ng Buhay Ko. Forgiveness is about closure. You do not forgive the betrayal, but rather the one who didn't have the strength to do the right thing. Mga tagapakinig, marami pong salamat at bye-bye!